Arestado sa kasong panghahalay o rape ang isang lolo na kabilang din sa Regional Most Wanted Person sa Quezon. Si Martin Banag sa detalye. Isang lolo na kabilang sa listahan ng Regional Most Wanted Persons dahil sa kasong panghahalay ang naaresto ng mga otoridad sa barangay Iwaba, Bagong Bungan, Pagbilao, Quezon. Ayon kay Pagbilao Municipal Police Station Chief Police Major Charlotte Festa B. Sahid, ang suspect ay lolo ng live-in partner ng biktima. Naganap niya ang panghahalay nitong nakaraang taon. Bali, ito pong na-arrest natin, na-listed nga po siya na most wanted, no, regional level, may kasong rape or 8353 na ito po yung pirmado po ni Judge Portia Arceo Martinez Panergo ng Branch 60 sa Lucena, na lumabas po itong kanyang warrant ay March 11, 2024. At immediately naman po, no, nagkanda po kagad tayo ng operation para mahuli po natin itong tao na ito. At luckily and successfully, na nahuli naman po natin itong si Elias Conrado. And ito po ay nakalagat na ngayon dito sa atin, sa police station. Siya po ay haharap po sa kasong rape at nakakalungkot nga po kasi siya ay lolo ng kalibin partner nitong ating biktima. Tumanggi naman ang suspect na magbigay ng pahayag hingil sa kanyang kasong kinakaharap. Kaugnay ito, sinabi ni Provincial Director Police Colonel Lidon D. Munti, nasa 25 na ang naitatalang rape incidents ngayon taon. Bukod pa dito, 23 na mga wanted person na nahuli ng Quezon PNP. Umpisa January hanggang ngayon, meron tayong total na 25 na kaso ng rape. Yung 25 na yan, yung iba dyan ay nangyari sa kasalukuyang taon, January hanggang March. Yung iba naman ay belated report. Nangyari nung mga nakaraang buwan, nakaraang taon at meron pang mga 2020. Pag isasama naman natin yung mga nahuli na mga wanted person dahil na may mga existing na warrant of arrest dahil sa rape, total po yan ay 48. So 23 po yan yung nahuli natin na mayroong warrant na at 25 naman yung sa mga reported naman na rape incidents natin. Sa ngayon, anya, tuloy-tuloy ang kampanya ng PNP para maiwasan ang ganitong uri ng krimen. Hindi naman PNP ang solusyon yan. Ang solusyon yan ay pangkalahatan. Dapat lahat ay makialam dyan. Pero sa amin, sa part ng PNP, ang ginagawa namin ay tuloy-tuloy pa rin ang kampanya natin sa awareness para ang ating mga kababayan maiwasan o na maging biktima ng panghahalay na ito. Pinayuhan din ng opisyal ang mga biktima ng ganitong uri ng krimen na huwag matakot o mahiya na magsumbong sa mga otoridad. Kayo doon, natatakot, yung iba naman ay nahihiya o ayaw mapahiya, ayaw niya mapahiya o ayaw mapahiya ang kanyang pamilya, kaya yun ay kanilang tinatago. Pero kasama o parte ng aming security, ng aming information dissemination, information drive na hindi yan normal, hindi dapat yan ay itago. Dapat ay malaman nila na yan ay mali, yan ay kasalanan, yan ay labag sa batas, yan ay labag sa batas din ng ating Panginoon. Kaya naman, marami tayong nakikita ngayon na nagre-report na kahit na ilang buwan o taon nang nakalipas ay kanilang isinusuplo yung panghahalay na nangyari sa kanila at ating nakakasuhan kung sino naman yung napapatunayan natin base sa ating investigasyon na gumawa ng ganong karumal-dumal na krimen sa kanila. Martin Banaag para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, ay i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.